dual nature. Bilang tao, isa lang po ang nature niya, tao lang. Bilang Diyos, isa lang din ang nature niya, Diyos lang po. Hindi pwedeng tao at Diyos na magkasabay. Meron pong kanya-kanyang kapanahunan. Naniniwala po kami na ang nag-iisang Diyos, siya nga manoon, naging anak. Ipinanganak ni Virgin Mary at lumaki sa karunungan, lumago sa pangangatawan, napagod, nagutom, namatay. Namatay siya sapagkat siya ay nasa kalagayang tao, hindi po siya sa kalagayang Diyos. Kung nag-iisa lang ang Diyos, at kung ang Diyos ay nagkatawang tao, sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, sino po ang lilitaw na Diyos? Yan po yung aming katanungan. Kung naniniwala tayo na mayroong Diyos na nagkatawang tao, dapat yung Diyos, yun na po yung tao. Naging taong totoo. Hindi po patotoo ng sino man yan. Yan po mismo ay patotoo ng Diyos. First John chapter 5, verse 5, 6, 7, and 8 hanggang 10. Ang patutuong ito ay patutuo ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga 1 John chapter 2. Ay, salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito. At meron po tayong music ay pinapag-usapan. Salamat sa paglalahad ng inyong paniniwala patungkol sa 34 years ng pagkawala ng ating Panginoon at sa mga ministers na nandito, mga brothers ng End Time, Mrs. Believer, ay bibigyan natin ng pagkakataon na magtanong. Okay na, Pastor Efren? Opo. Gusto ko sa parang pwede na pa ako mauna? Opo. Paano niyo po, unang-unang tanong, paano niyo po i-account yung mga, kasi sabi niyo kanina na tama po ba yung pagkaintindi ko na siya ay 100% man at wala siyang divinity, wala siyang dual nature. Wala po siyang... Paano po niya kapaliwanag noong tinawag niya doon siya sa grave si Lazarus na sabi niya, Lazarus come forth. Ano po ang tumawag doon? Yung tao niya? Paano po nagkaroon ng power? Kasi hindi ko yung pagkakataon siya. Okay. Aklat po ng unang Korinto, para mas maganda po sigurong panghawakan natin ang ating kasagutan kung ito po ay meron pong basihan po mula sa banal na kasulatan. Aklat po ng unang Korinto, chapter 8, verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo ay sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Ayon po kay Apostol Pablo, mayroong nag-iisang Diyos lamang. Sino po yun? Ang Ama. Hindi po kami naniniwala na ang anak ay Diyos. Kung naniniwala po kayo kay Apostol Pablo, na ang tanging Diyos lamang ay ang Ama. Ang ating Panginoong Kristo, siya po ay nasa kalagayang tao. Ang tawag po sa Kanya ay anak ng tao at anak ng Diyos. Lucas chapter 1, verse 35, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ang banal na bagay na isisilang ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi po siya tatawagin Diyos, anak ng Diyos. Ito po ang versikulo naman po na nagpapatunay para ating pong lupos na maunawaan. Pero Pastor na Juan, diretsahin nyo na yung tanong, yung sagot doon sa tanong. Saan nanggaling yung power na lumabas doon sa tinig ng Panginoon nung sinabi ng Lazarus come forth? Ito ba ay, kasi tao siya, ang sabi niya ngayon na ay 100% fully man siya. Sa isang tao po, siguro kung pumunta kayo sa sementeryo at tatawagin ko yung patay doon,
Kaya ko kayang gawin? Hindi po. Hindi po. Ay, kaya ano nga po, paano po nangyari yun kung siya po ay 100% man? Ang Panginoon din po sa kanyang sarili, hindi rin po niya kaya yun. Sino po ang gumawa? Paano po? Paano nangyari? Sa amin po paniniwala, ang anghel po ng Diyos ang gumawa. Kaya anghel po. So nung sinabi po ni Jesus Christ, binuhat po ng anghel Po. si Lazarus at nilabas po. Ganun po ba? Oh yes. At mismo ang Panginoon nagturo din siya na kapag kayo sasampalataya, magagawa din ninyo ang mga bagay na aking So ginawa. ibig sabihin po, Pastor, nung lumakad siya sa tubig, may sumalo rin na anghel sa kanya. Sa tubig, sa ilalim ng tubig. Hindi po natin nabasa na may sumalo, pero most likely yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Yun po ang nangyari. Kasi sinabi rin po ng Panginoon yun. Una tanong, Pastor, at yung iba naman ang bibigyan rin ng pagkakataon. Opo. O paano niyo po i-account yung mga taong nabuhay sa panahon ng 34 years na walang Diyos eh? Paano po yun? Forgiven sila? May eternal life sila? O ano ang treatment sa kanila? Or sila ay absuelto sa mga nagawa nila? Kasi wala namang Diyos eh. Nagkatawang tao ang Diyos. How will you account for the lives of people within the span ng 34 years? Parehas po ang treatment ng Diyos in the span of 34 years or in or between or after 34 years. Sino po ang nag-monitor noon? Yung mga anghel po ba ang nag-monitor sa mga tao kung sino ang nag-monitor? Tama po kayo, ang mga anghel po ang nag-monitor. Hindi lamang po yun. Kahit na si Jesus Christ mismo, siya po ay minonitor din ng anghel. Alam, di po ba? Nung siya ay ipinaglihi, pinagbuntis ni Maria, papatayin siya ni Herodes. Sino po ang pumatnubay sa kanila? Si Jesus. Kaya niya bang patubayan ng kanyang sarili? Nung siya ay sinilang, papatayin siya ni Herodes. Sino ang nagsabing tumakas siya? So sa madaling salita, Pastor, Hindi po sinabi ni Jesus na tumakas tayo. interruption Okay. lang, Pastor. So sa madaling salita, lahat ng milagrong ginawa ng Panginoon ay dahil sa anghel. Kasi yan po, kasi wala siyang power, di ba? Logically speaking po tayo, dahil kung 100% man siya, wala siyang kapangyarihan bilang Diyos kasi tao nga siya. So ibig sabihin, all miracles were attributed to angelic being. Tama po ba? Opo, hindi lamang po yung miracles ni Jesus Christ, pati yung miracles din po yun. Okay po. O so bibigyan ko natin ng pagkakataon naman yung mga gusto magtanong. Magtaas lang po kayo ng kamay. Sige, Pastor, tatawagin ko na lang po kayo. Salamat po sa kasagutan. Baka pwede mo na lang kayo kasagot. Sino po ang may katanungan pa? At bibigyan na si Pastor Rafi, bigyan ng pagkakataon at tanong. Sabi, Panubay, John 20 verse 28. Ito, Pastor. Ang Biblia nagsasabi na ang sabi ninyo na hindi Diyos si Jesus. Pero ang sabi ni Lord kay Tomas, idaiti mo, patunayan mo, para patunayan mo sa iyo. At nung mapatunayan ni Tomas, ang sabi niya, hindi nagsisinungaling ng Biblia, sa Panginoon ko at Diyos ko. Tinawag ni Tomas na Panginoon at Diyos ang ating Panginoon. Paano masasabing hindi Diyos? Samantalang yung panahon na yan, ay siya yung panahon na kung saan ay idiniiti ni Tomas ang kanyang daliri dun sa kagiliran ni Jesus. At sa palagay mo ba, nagulat si Tomas yan? Sabi kasi ng sabi ng iglesia ni Manalo ay nagulat. Pero pag nagulat kasi may exclamation point ito. Diyos ko! So period yan. Sabihin nagbibigay siya ng statement of facts kasi you end with a period. So sige, bigyan natin Malinaw na ang Panginoon na siguro sabi. short lang pa sir, diretsahan na ng para hindi tayo magtanong. Okay, alam po ninyo yung isip ko dyan, hindi yung pagiging Diyos ng Panginoon, ano po, kundi ang hindi paniwalaan po ni Tomas, yung siya ay nabuhay na maguli. Kaya tuloy, sabi na iba, nagulat po si Tomas. Pero sa amin po, hindi namin katuwaan lang yung nagulat. Pero ang dumating kay Tomas ay pananampalataya. Ang pananampalataya po ay advance sa reality. In that very moment, si Jesus Christ po ay hindi pa po siya dyan Diyos. Hindi po siya Diyos dyan. Alam niyo po ba kung bakit? Sabihin sinungaling ang Biblia, Pastor? Hindi po nagsisinungaling ang Biblia, pero pwede po tayong magkamali ng unawa.
O bali, ikaw ang nagkamali ng unawa ngayon? Pag-aaralan po natin kung ako po'y nagkamali. Di po ba? Ikaw nagpapatunay na ang Panginoon mismo. Pero let me explain po. Sa eksena po ito, ang mga sumunod pong pangyayari yan, ay nagsabi ang Panginoon na aakyat ako sa aking Ama, sa inyong Ama. Sa aking Diyos, sa inyong Diyos. Kung tama po kayo, na siya ay may pagka-Diyos dyan, mayroong siyang tinatawag na Diyos, ilan sila nalilito na Diyos? Kung tama po kayo, Sabi ng Bible, there is only one God. Isa lang Diyos. Eh, kaso sabi ni Jesus, aakyat ako sa aking Ama, sa inyong Ama, sa aking Diyos, sa inyong Diyos. Hindi niya sinabing siya ay Diyos. Pero sabi niyo, siya ay Diyos. Yan ang pinapatunayan niya, no? Sabi po niya. Yan po yung dinodrive niya, no? Yung 34 years without God, no? Hindi lang, Pastor, sinasabi niyo ba na sa concept lang, mamaya tayo mag-detalye ng ano? Kasi ano lang yung practicality lang ng tanong, ng unawa muna. Ibig sabihin ba, ang tao pala, pwede palang mabuhay kahit na walang Diyos, kahit na siguro, hanggang kailan po pala, na 100 of years po ba, pwede po bang mabuhay ang tao na walang Diyos? Or hindi po ba kayo kinakabahan sa posisyon nyo na sinusuportahan ninyo ang mga atheist group na naniniwala sila na walang Diyos? So, hanggang kailan po kayo maximum time? Pwede palang mabuhay ang tao ng 34 years eh. Ngayon, nagkakaroon ng idea, ng mga atheists. Hindi nyo ba pinagtitiba yung kailang paniniwala? Hindi po ba kayo pinakabahan dyan? Hindi po. Magkaiba. Layo. ang mga atheist po naniniwalang walang Diyos. Ayun po, wala kayo ba? Kami po ay naniniwalang may Diyos. So, partial atheist po kayo? Hindi po partial atheist. Naniniwala lang po kami sa sinabi ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay naganyong alipin. Saan po natin mababasa yung yung hinubad? Pilipos po, Kapitulo 2. Okay, tinan ninyo. Naniwala lang po kami sa nakasulat na ang Diyos ay magkakatawang tao. At hindi siya magiging tao kung mayroon siyang pagka-Diyos. Hindi po siyang magiging taong totoo na mananatili siyang Diyos. Okay, ano po? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Nung siya ay nasaan yung Diyos, ano po siya? Diyos o hindi? Diyos. Hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkabantay niya sa Diyos. Bagkos, hinubad niya ito, inalis niya ito, inabandon niya ito, nawala po ito. English translation. Opo, ayan. But made himself of no reputation as God. Yan pong ibig sabihin niyan. And took upon him the form of a servant. The same, kahulugan po. Saan yung word dyan na kanina? Po? Saan yung word dyan? Balik mo sa Tagalog para makita niyo. English ang absolute. Mas English kasi ang ano eh. And took upon him the form of a servant. Ayun na po, ang kahulugan. And was made in the likeness of man. Tama naman. Kaya sir. lang yung So, pagkuha ng form of a servant. ano po ang nawala sa kanya para maging in a form of a servant po siya? Inalis niya. He will never be in a form of a servant and he will retain himself as God. Sandali, Pastor. Ang opisina ng pagka-presidente, servant yun eh. Siguro. Hugarin ko ba ang aking pagka-presidente para maging servant ako? Still, ang president. I'm a servant, but I'm president. Yes. But I took the form of a servant. Pwede siguro, Pastor, excuse lamang po. Baka mamaya sa paglalatag niyo po, pwede pong ilatag niyo po yan. di po? Ano, pwede ko pa rin pong dagdagan yung latag para maintindihan po ninyo. Hindi, yun lang yung term kasi na yung sa English, pag Ayun po, Tagalog, but made himself of no reputation as God. hindi naman yung ibig sabihin niyan eh. Okay, Yung humility ang sinasabi niya, nagpakumbaba siya. Okay, ang tanong po, paano po siya nagpakumbaba? Ang Diyos ba ay mapagmataas? Okay. Yung substance po kasi ng pandita, yung took upon him, the form of a servant, yung pong form ng humility ang tinutumbok dito, pero hindi po doon sa in the substance na totally kumbaga gineprive niya ang kanyang sarili ng power or attributes. Excuse me, pwede bang makapagano? Kasi maliwanag naman yung sinabi nyo kanina na after presentation, meron mga queries. It's part of query. Pero nagpapaliwanag na po kayo, di po ba? O sige bro, John 1:1. Yung Okay. tunod kanya ni Pastor Sige, Efren. sige po. Okay. Tanong po Sabi muna niyo, siguro. ng John 1:1,
and 1 to 3 ay speaks of eternality. Tama po ba? Opo. Eternal. Christian po, Christian. Christian ba ang ginot niya? First John, tinawag First John. First John. First That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes. Ito po ba yung tinutukoy niyo kanina? First John 1:1? At ang sabi niyo po ay ito po ay tumutukoy sa eternal. Word of life. Tuloy pong basa. Eternal. Kasi po, Yeah. dito po, sa verse 1 muna tayo. Okay. Kailan po na nagkaroon ng beginning ang eternal? In the beginning, meron po bang pasimula ang eternal? Okay. In the beginning po, ibig sabihin, pag gumamit kayo Iba yung ng term talata in the siguro. beginning, hindi po ito eternal kasi walang beginning ang eternal. Ano pong eternal? Eternal life. Saan po yun? Sabi dito, Verse 2, from the beginning. verse 2. Oh, First po. Verse 2, yan. saan na? Okay. Yan yung, kaya nga, di ibig sabihin, yung palang eternal sa inyo ay may, kasi nagsimula siya in the beginning. Hindi po. Ay, ganun po. Hindi ako Sige po. Bigyan na rin ng pagkakataon naman yung iba. Ayoko naman na... Very good. Sino ba may mga tanong, brothers? Lumulusot. Kailangan ang tinutukoy niyan, kung ako ang magpaliwanag niyan, it is the manifestation of eternal life. It is not the eternal. Ang tinutukoy niyan, yung manifestation. And how eternal life manifested? By Christ. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Pa. Ayan. Speaking Yun. with Christ. Ayun o. Ngayon. Ayan na. Verse 3. It is the manifestation of eternal life. Fellowship with us, truly, our fellowship with the Father, with His Son. Correct. Because it is very impossible for men to have a fellowship with the Father without the Son. No Yun po. man can come unto my Father. Yun na po. Yung eternal life was Eternal life. manifested as life. Yeah. Was life. And whose life is that? Eternal life, Father's life. Oh, Christ. Yung nung life na po, sino na po yung life? Na yung eternal life manifested into life. The eternal life which is Eternal with the life Father manifested as life to whom? Saan manifested as? Ayun po, for the life was manifested and we have seen it. Yeah. It is the We've seen it. manifestation of the unseen. Ayun o, ang to show you the eternal life Yeah, was with the Father Okay. and was manifested unto us. Sino? Tama. Sino po yung By nakita Jesus ng Christ. eternal life at Si Jesus Christ. It is the John manifestation. chapter 1 verse 4. Wala naman, wala naman. John 1:4. Wala naman po We yan. have seen with our eyes. Nakita nila. Tama. Because Nahipo nila yung manifestation ng eternal life. Oh, Paano ba mahihipo yung manifestation ng eternal life? Jesus Christ. Yun na po yung life. Oh, that is, you, Yun na po yung life. life was manifested. No, eternal life was manifested For into example, life. Healing. How can you manifest healing? Ano din po? By text, Pastor. By text, oh. By text po tayo. Yan. Ayun, Kasi ang buhay. Hindi niyo po, huwag niyo natin po yung sa, by text ng kasi mawawala ito sa, yung talagang meaning niya kasi pag kinuha mo ng one, kunin natin yung substance ng buong talata. Yun talaga ang kwento. Okay. By context yan. Kapag Pastor Dan, ikaw ang nagtanong niyan, gusto ko maliwanagan natin. Okay, last, Kasi Brad. by verse naman nandun na sa... Isaiah 9:6. Pakikot nga, Brad. Isaiah 9:6. Tapos na ba tayo dyan, Pastor? Tapos na po? Tapos na po? Sige, mamaya na lang yan. Baka Okay. tapos na Isaiah 9:6. Sino po ang tinutukoy dito, Pastor? Ano po? Ayan, for unto us a child is born, and unto us the son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sino po yan? Jesus. Alin po ang gusto niyo itanong? Sino po yung kasi sino po yung child na tinutukoy dito? Okay. Yung child po na ipinanganak ay si Jesus Christ. O paano niyo mapapaliwanag? Sinabi po na ni Isaiah that he will be called the Mighty God. Alin po ang tatawaging may bigat? Sabi po ng scripture, ang linaw po ng scripture, sabi niya, for unto us, a child is given. Hindi po, Saan niyo po mababasa? Porto po, eto. Sabi niya, the Mighty God, the Everlasting Father, Sino the yun? Prince of Sino? Peace. Hindi po yung
Hindi po, gagawin niyo pong babalikin niyo po yung si Isaiah. Baka bumangon po si Isaiah at mag-add po sa atin kasi prophecy na po ito. Matagal itong inabangan. Matagal itong inabangan ng mga Hudyo. Para pasinungalingan po natin. Pasagutin niyo po ako. Sige po. Ayaw ko ito eh. Gagawin na po yung sagot ko. Marami na kayong tanong. Kasi yung tinatanong eh, wala namang siya sagot. Ito po. Yung bata po ay Sige, sige. papanganak. Ayan. Yung bata po ay bibigyan ng pangalan. Ayan. Ayan po, and his name shall be called. Yung pangalan po niyang tatawagin po. Yung pangalan mo speaks of personality, kung ano yung magiging buhay ng bata. Kaya po Kasi natin you yung... cannot separate name and the life of... Kasi it goes... Tapusin muna siguro yung sagot. Tapos po. Diba? Ayan po, and his name shall be called Yan ang ministry niya. Wonderful. Ibig sabihin yan talaga siya. Okay, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang ibig niyo bang sabihin yung bata ay Everlasting Father? Bata. Tanong po sa inyo. Amen. Yung bata po, may mababasa po kayo na siya yung tawagin Everlasting Father. Kung paano nyo papaliwanag. No! Hindi namin birthday na. Hindi po. Ito yung Nasa... yan. Kasi yan ang scripture eh. No. Diba? Kayo ang babalik niyan. Hindi ko po babaliin. Ipaliliwanag ko po sa Kaya inyo. nga po. No. Bibigyan ko lang po kayo ng isang versikulo Sige. para maintindihan po natin. Meron po ba ang ano pa? Bigyan natin siya na lang. Si Pastor Ray na lang. Para magtanong na lang. Sige. Si Pastor Ray will be given same time. Para ipaliwanag ang side na ito. Di marunong. Ay, tigilan natin ang tanungan. Dito lang, kasi hanggang 5 lang ang meeting namin. Kaya limit lang tayo. Okay. Sige. Present na lang ako para... Liliwanagin natin kung pagkatapos ni magtatanong. Hello. Magandang gabi. Magandang nga po. Para maunawaan natin kasi pagka-Diyos, gawin na lang natin simple. Pastor, excuse me lang po, bago po kayo magsalita, pwede po ba? Pwede po bang marinig po namin kung ilang minuto din po yung presentation nyo, tsaka magkakaroon din po ba tayo ng tanungan? Magkaroon din po ba tayo ng pagtatanong? Okay, 20 minutes din? Okay, sige po. Sige. Ayos. Okay. Hindi ako gumawa ng ano, kailangan. Sa tulong Panginoon. Sabihin, na lang natin. Simulan natin ng ganito. Whether we like it or not, may mga dimensions tayong tinutukoy sa Biblia. May dimension na hindi natin nakikita. At may dimension na nakikita natin. Yes. At yun ang sinabi ni Pablo na yung mga bagay na ating nakikita ay temporal. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, yun ay yung mga eternal. Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Doon natin mababasa yun. Which we look not at the things which are seen, and the things which are not seen, which the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So means to say, meron dalawang mundo na sinasabi ni Pablo. Mayroong mundo na hindi nakikita at mayroong mundo na nakikita. Okay. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. So, to read the Bible, dapat i-consider mo itong dalawang mundong ito. Spiritual and literal. Sometimes, or often, physical types spiritual. Yes. Amen. Amen? At ikalawa, ang espiritu, kung wala siyang katawan na gagamitin, wala siyang magawa. Ano mang espiritu, masama o mabuti, kailangan niya ang katawan para siya makagalaw. Or else, wala siyang magawa.